Good day, brothers and sisters in Christ. Magandang hapon. Nandito naman po kami para hatidan kayo ng mga salita ng ating Panginoon ayon sa Biblia. At katulad sa dating ating Biblia gagamitin, kundi ang King James Version. Mga kapatid, basahin natin ang James chapter 1 verse 21. Sis, pakibasa. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Tagalog, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapangyarihang makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Ito po, sabi nito ni Santiago, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. Ibig sabihin, humiwalay tayo sa kasamaan. Karumihan means kasamaan, at ang pag-apaw ng kasamaan, ibig sabihin, over na po ang kasalanan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Ano po yung kaamuan, ang salitang itinanim? Ito po yung nakasulat sa Biblia. Na siya pong makapagliligtas sa atin, na may kapangyarihan salita ng Panginoon kung paano tayo maligtas. Ang pinaka-importante po ang ating kaluluwa. Pag tayo po ay namatay, maniwala po tayong sabi ng Biblia na tayo ay may mga kaluluwa. Next po. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Datapot maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Mga kapatid, dito pala yan. Ang ibig sabihin, hindi basta tayo participant, basta nakikinig lang, kundi ang importante pala dito, yung pagtupad o pagsunod. Na sinasabi niya rito, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, mga kapatid, kasi ang sinasabi ng Biblia, kanya-kanya tayong huhusgahan. Ang totoo po dyan, ang buhay natin di nagtatapos, na kung tayo namatay tapos na. Sa totoo lang po, yun po ang pinaka matinding buhay natin, kasi sinasabi ng Biblia, doon po ay huhusgahan tayo kung ano yung mga ginawa natin under the sun. I-account po tayo. Kaya po kung minamalas-malas po tayo, doon po tayo mapupunta sa napakainit ng lugar, which is sinatawag na hell. Next po, next. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Ang sabi niya po rito sa Tagalog, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. O bakit po ang sinasabi rito? Inalintulan niya sa isang, yung nakikinig ayaw tumupad, parang nagsasalamin tayo sa salamin, na kahit sinasabi nating mukha natin yon, pero pag matagal-tagal na makakalimutan na natin yon. Ganun din po rito sa mundo. Ibig sabihin, ang buhay po natin, maging ang mga ito pong personalidad natin, ay hindi po ito pangabang buhay. Ito po ay pansamantala lamang. Sooner or soon, tayo po ay mamamatay. Ito po, next. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth that matter of man he was.
Sabi niya po sa Tagalog, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili. Sa salamin po. At siya ay umaalis. At pagkadakay kanyang nalimutan kung ano siya. Ayan na po mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, yung ating buhay po rito ay temporary. Pag tayo po naumatay at binawi po ng Panginoon yung kanyang espiritu sa atin, which is yung ating paghinga. Pag namatay po, ang sinasabi ng Biblia, kung ano man po yung ating mga nakamit, na karangalan, kayamanan, kung ano-ano pa dito sa mundo, sabi ng Biblia, when you die, everything is gone. Diba? Ibig sabihin, mapupunta po sa wala. Bagkus po ang pinakaano dito, nagiging kompromiso po yung ating kaluluwa dahil po tayo ay huhusgahan. Next po, next. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Sa Tagalog po, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Ito po yung nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagapatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Tingnan mo po mga kapatid. Sinasabi po ng Panginoon dito, ngunit ang nagsisiyasat, o ibig sabihin, naghahanap o seek the truth ng sakdal na kautusan. Kung ano ba taga yung the very Ten Commandments of God. Ang kautusan ng kalayaan, ibig sabihin, magpapalaya sa atin sa kasalanan at nanatiling gayon, gayon, ibig sabihin, valid po yung Ten Commandments na hindi tagapakinig, na lumilimot kundi tagatupad, na gumagawa ng pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Tingnan mo. Kasi sinasabi ng Biblia, kung ano po raw ang ating ginagawa araw-araw, sinasabi niya, gawin ninyo patungkol sa Panginoon. Do it in the glory of God. Next po. If any man among you seems to be religious, and brideth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is in vain. Sabi niya po rito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Tingnan mo po. Ang ibig sabihin po, yung religion natin sinusundan ay in vain, o kaya sinasabing walang kabuluhan, o kaya vanity. Kaya sinasabi niya po rito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila. Ito mga kapatid, hindi po yung sinasabi na kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kasi po, alam natin na yung sobrang pagsasalita natin, ang bukang bibig natin, ito po ay i-account sa atin in the day of judgment. Kaya kung po tayo ay nagsasalita kontra sa ating kapwa, yan po ay hahatulan po tayo dyan pagdating ng tayo ay namatay na. Dadaan po tayo sa in the day of judgment. Next po. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their afflictions, and to keep himself unspotted from the world. Sabi niya po rito, ang dalisay na relihiyon. Pakinig po kayo at ang dalisay na relihiyon, o kasi ang totoo na relihiyon, at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ito po yung sinasabing, ito po ang totoong relihiyon. Sinasabi niya rito, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos
ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. Sino po ito yung ulila kundi yung mga nakikilimos at yung mga byuda po. Ibig sabihin po niyan, wala na silang katwang sa buhay kaya sinasabing kanilang kapighatian, tulungan po natin sila at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayan po, ibig sabihin po is holiness and righteousness po ang ating gagawin para tayo ay masabing yan po ang tunay na relihiyon. Kaya kung inakala po ninyo mga relihiyon ninyo ligtas kayo, magpagbigay kayo ng tithings, ligtas na kayo. Mag-ingat po tayo dyan kasi ang kaligtasan po natin ay hindi po natin pwedeng bayaran. Yan pong kaligtasan ay pinaghihirapan po yan sa paghingi ng tawad. Sinasabi ng Biblia, without repentance, you cannot see the kingdom of God. Basahin naman po natin ang Hebrew chapter 2 verse 14. Sis, pakibasa. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, and through death he might destroy him that the power of death, that is the devil. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang diablo. Ay ito po mga kapatid, balikan po natin sinasabi nung una na winawarning na po si Adan sa si Eva na kung sila'y kakain ay pinagbabawal ng Panginoon, sila'y mamamatay. Ito po, basahin ko ulit. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Sino po to? Tayo po mga descendant po ni ni Adan at saka si Eva. Ito po ang tinutukoy dito dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Sa pagkakasala po nila, kasama po tayo. Dahil po itong flesh and blood natin, laman at dugo natin, punong-puno po ng pagkakasala. Yan, sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoon, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ibig sabihin, sa ganitong anyo po natin, hindi tayo makakapasok, hindi natin makikita ang ating Creator. Siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin, tayo ay kabahagi sa kasalanan ng dalawa. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghari sa kamatayan sa makatuwid ng diablo. Kita ba? Ano ang sinabi ni serpent o Satan? Huwag kayong maniwala na kayo mamamatay pag kumain nito. Kumain kayo at may katulad kayo ng Creator. Ano nangyari? Mula po nung ay sumiklab yung kamatayan at ito kaliwaliwanag, who is the owner or author of the death? Si diablo, si devil. Kaya hindi po natin nahalata kung tayo mamatay, pag tayo po ay napunta ron sa impyerno, sino po yung majority nandun naghari-harian kundi si diablo. Ayun po, kasi sa ibang passage sa Biblia, ang hell o kaya impyerno, ginawa po yun hindi para sa atin. Ginawa po yun sa mga angels na mga nagrebelde sa kalangitan. Dahil po tayo ay nagpatokso sa kanila, okay, Satan, sinama po tayo doon. Kaya po yung mga napupunta ron, kung tawagin po in Biblia, angels of devils. Nandun na po. Basahin naman po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Sis, pakibasa. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Sa Tagalog po, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ito po ang sinasabi po rito, sapagkat nalalaman namin na kung masirang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ang tinutukoy po rito ng Panginoon kundi yung ating katawan.
Because our body is a temple of God. Ito, tabernakulo, ito po yung pinamamahayan, ang pinamamahayan ng Panginoon. Maging masama ka, mabuti, nandito po siya sa atin. Kasi yung hininga natin, hininga po ng Creator yan. Para malaman po natin. Ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ito po yung sinasabing, mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos. Ito po yung gusali na sinasabi, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Ibig po sabihin nito, maging righteous ka man po o mabuti, mayroon po tayong kaluluwa. At yung kaluluwa po na yan, iyon po sinasabing, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Diyos. Iyon po ang sinasabing kaluluwa. The spirit being, na yun po ay hindi basta-basta nasisira. Yan po yun. Kaya, bahay na hindi gawa ng mga kamay, tingnan po yan, walang hanggan sa sangkalangitan. Kaya po sa totoo lang, ito po na dahil sa hindi natin pagsunod o hindi pagsunod ng dalawa sa Creator, nagkamali po sila. Minana po natin ang pagkakasala ng dalawa. Kaya sinasabi po, tayo ay mamamatay. Ibig sabihin po nito, yung kamatayan natin, hindi nangangulugan po, ito po yung temporaring bahay na masisira. Ito pong katawan natin. At ito po yung, pag tayo po naging kaluluwa, pag umangat na po ang ating kaluluwa sa ating katawan na ito, pag ilinisan na po tayo ng Panginoon, di patay po tayo. At ang gigising babangon po sa atin ay yung ating espiritu. Yun pag sinasabi po rito na mula, bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Yun po yung ano talaga ng Panginoon. Kaya lang po, yun po talagang real. Kasi po, kung doon po tayo, di po tayo nakapagsisi sa mundo na ito, at po tayo ay napunta sa impyerno, wala pong kamatayan doon, kundi po, ang impyerno po, mararanasan po yung 5 senses po, sinasabi ko ng matagal na yan, na yung ating pandama na 5, kasama po natin pagka tayo namatay. Kaya alam po natin na sa impyerno, nilarawan ng ang impyerno ay bad environment, walang hangin, walang ilaw, puro po yun madilim, mainit, masama ang amoy, gusto mong kumain, walang pagkain, gustong matulog, hindi ka makatulog sa sobrang init. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya po, mag-isip-isip po tayo sa sinasabi ng Biblia, hindi po nagbibiro. Basahin naman po natin ang Job chapter 33 verse 28. Sis, pakibasa mo, sis. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Sa Tagalog, kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa pagyao, sa hukay, at ang aking buhay ay makakakita ng liwanag. Sabi po ni Job dito, kanyang tinubos ang aking kaluluwa. Ibig po sabihin, pag po tayo namatay, kasi lahat tayo mamamatay. Yung sinasabi rito, tinubos ang aking kaluluwa, ayan na po, maging mabuti ka o masama, mayroon po tayong kaluluwa sa pagyaw sa hukay, at ang aking buhay ay makakakita ng liwanag. Ibig po sabihin nito, masama po tayo, mabuti at masama po makakakita po tayo ng ganyan. Yung pong, doon po sa impyerno, kung pag tayo po minalas-malas sa impyerno po, makikita rin po ninyong lumiliwanag lang, kundi yung apoy. Majority po ron madilim. Ang pinakamaganda po rito, kung tayo po ay nakapagsisi, namuhay po tayong ayon sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, tayo po ay mabubuhay na walang hanggan. Saan po yun? Na po ang ating pupuntahan yung paradise. Paradise is a temporary place for those believers. Sa second coming, later on sa second coming ng Panginoon, saka lang po tayo kanyang i-redeem, dadalhin po tayo sinasabing heaven. Ayan po talaga yung proseso dyan. Okay? Pero po yung mga nasa impyerno, mananatili po silang doon, mag-aantay po sila ayon sa Biblia for 1,000 years bago po magkakaroon ng judgment day. Okay po?
Punta naman po natin ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sis, pakibasa. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Christ is in you, except ye be reprobates? Sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi bago ninyo nalaman na naganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil. Tingnan mo mga kapatid. Sinasabi niya po nito ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Chapter 13 verse 5. Sinasabi niya po, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Ibig pag-aralan po natin, kilalanin natin ating sarili kung tama ba, kung tayo ba talaga may pananampalatayang tunay. Subukan ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, examine yourself. Hindi baga ninyo nalalaman na ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil. Ibig sabihin, sinasabi po ng Biblia, yung pong provision o kaya yung last na pagpapatawad ng Panginoon, yung grace and mercy, mayroon pong hangganan yan. Kaya po ibig sabihin, kung tayo po ay gawa ng kasalanan, nagsisisi po tayo pero hindi totoong pagsisisi. Hanggang bibig lang, napakahirap po niyan. Darating po ang araw na tayo itatakwil niya. Next. But I trust that ye shall know that we are not reprobates. Sabi niya rito sa Tagalog, ngunit inahasan ko na inyong mga kilala na kami ay hindi itinakwil. Sabi ni Apostle Paul dito, maasahan ninyo at makikita ninyo na kami ay hindi itinakwil. Kasi hanggang ngayon, sabi ni Apostle Paul, nandito pa rin sa amin yung faith at kung sino ang aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming sinasamba na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 7 verse 23. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall not enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Sa Tagalog, sinasabi niya rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, kaya ibig sabihin, hindi po sapat sa atin yung tayo ay sambit na sambit sa pangalan ng Panginoong Hesus na hindi naman po tayo gumagawa o sumusunod sa kanyang mga utos. Ayan po, ibig pag gumaganap, sabihin yung pagsunod po ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po yung mga dapat ating sundan kundi yung mga kautusan? Ano po yung mga kautusan? The very 10 commandments of God. Next po. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Sa Tagalog po, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ito po yon. Hindi po tayo kung layo po yung mga ngaral ng Biblia. Hindi po nangangahulugan na ikaw ay nakapagpapagaling. Ginagamit mo po ang salita ng Panginoon kaya ikaw ay nakapapagaling. Hindi po nangangahulugan na ikaw po ay mapupunta na sa langit. Sinasabi po rito. Kundi sabi niya marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. In the day of judgment po ito, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ano sabi niya po? Next po.
And then when I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Sa Tagalog po, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Tingnan mo po ito. Kaya po hindi sapat na tayo po ay nangangaral ng Biblia. Masabi pong tayo ay pari, tayo po ay pastor. Hindi po sapat yan kung hindi naman po tayo sumusunod. Alam po nating basahin kung ano man ang linalaman ng Biblia, pero hindi po ayaw po natin sumunod. Hindi ko malaman kung hindi sa pagsunod, ito ba'y naiintindihan mo? Kasi kung naiintindihan mo, dapat sumusunod ka. Ang problema po sa atin, ayaw nating sumunod kaya po tayo napapahamak. Ito po, sinasabi, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Kaya hindi po sapat. Sinasabi po ng Biblia, sa ibang passage ng Biblia, sinasabi, self-proclaim righteousness. Napakadelikado po niyan. Akala mo ikaw ligtas, yung pala hindi. Kasi pag nandoon na po tayo sa impyerno, o kung saan man, lalo kung mapunta tayo ng impyerno po, wala na po tayong lakalakas-lakas, kapasidad para sumuway. Doon po sinasabi, doon, baliktad na po. Dito po, ayaw mong sumunod, doon po, susunod ka talaga, ayaw mo sa hindi. Susunod ka talaga doon dahil wala ka ng lakas para umatras. Yan po ang reality. Basahin naman po natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sa Tagalog po, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tingnan po mga kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan po. Kasi po sinasabi ng Biblia, kung puro po righteousness saka mga mga deeds po natin, hindi po tayo maliligtas diyan. Without faith, di po tayo maliligtas. Kaya sinasabi ng Biblia, ito po sinasabi niya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito po, paano tayo maligtas? Hindi po niya sinasabi na gumawa tayo na mabuti lagi sa ating kapwa. Hindi sinasabi, basta ako righteous, wala akong inaaway. Hindi po tayo maliligtas dyan, ma'am, sir. Ang sinasabi po rito sa biyaya, ibig sabihin po, naniniwala tayo, there is only one mediator and redeemer, only in the name of Jesus Christ. Yan po yun. Ayan po ang makapagliligtas sa atin. At sa atin po, palibasa tayo, sinasabi ng Biblia, walang hindi sa atin nagkasala. Sinasabi ng Panginoon, absolutely non-righteous in this world. Kaya po ibig sabihin, lahat tayo may kasalanan. Para po tayo mapasama sa biyayang ito, kung tayo po naniniwala at nananalig tayo sa Panginoong Hesus na dahil sa ating kasalanan siya po ay namatay. Yan po dapat ang isipin natin. Dapat po suklian natin ng pananampalataya at paniniwala na siya ay darating para tayo ay agawin sa mundong ito. Yan po yan, at tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Yan po yan. Then, next po. Not of works, lest any man should boast. Ito pala yon. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, o pang sino man ay huwag magmapuri. Yan po, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, sabi niya, hindi sa ating mga ginagawa. Para sa nasabi, marami sa atin yung hindi na raw kailangan yung Creator. Hindi na kailangan natin ang Panginoong Hesus, kundi save the Mother Earth. Ayan na po yan Iligtas raw natin yung mundo, hindi natin kailangan yung Creator. Ayan po tayo. Diyan po tayo mapapahamak sa pulisipiyang yan. Kaya po tayo makinig kayo dito sa sinasabi ng Biblia.
Huwag po tayong padadala sa mga emosyon ninyo na panatik kayo sa relihiyon. Sinabi na kanina, wala pong relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Ha? Kundi ang tunay na relihiyon, kundi ang pagsunod. Ha? Ayan po ang tunay na relihiyon. Ha? Maawain tayo sa mga walang-wala. Tumulong sa mga walang-wala. Pero unahin po natin ang pananampalataya at paghingi ng tawad. Basahin naman po natin ang Galatians chapter 6 verse 8. Sis, pakibasa. For he that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Sa Tagalog, sapagkat ang naghasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Tingnan po mga kapatid dito, ha? Kaya ibig sabihin sapagkat, basahin ko ulit, sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiran. Ito po mga kapatid. Sinasabi po ng Panginoong Hesus, nandito siya. Huwag raw po tayo mag-ipon ng kayamanan in any form of pagkasikat po. Pag-aaral, trabaho, kayamanan, sasakyan, kung ano-ano pa po. Sinasabi niya po rito, sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dahil po, sinasabi niya, lahat po rito ay hindi totoo. Yung pong nararanasan natin, nakikita natin, sooner or later po ito ay masisira po. Masisira po yan. Kung ating yung buhay po natin, masisira din. Tatanda po tayo. Papangit po tayo. Magkakasakit at mamamatay po tayo. Ibig sabihin, kasiraan po. Sinasabi na Biblia, na kung tayo mamatay, kung nung araw na pumunta tayo nakaubad, pag tayo ay namatay, wala rin tayong madadala. Nakaubad din. Datapwat, sinasabi niya rito, ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Tingnan mo, ibig sabihin po, ang pinaka-important, sabi ng Panginoon, wag kayong magimpok ng kayamanan dito sa mundo nito sapagkat yan ay masisira. Bagkos doon puro tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ito po yun. Langit means by means of Espiritu na po ang ating kalalagyan na may buhay na walang hanggan. Ayan po yan. Ibig sabihin, mag-impok po tayo ng kabutihan. Iwaksi po natin ang kasamaan kasi yung kasamaan po leads into distraction. Saan po tayo pupunta? Kundi po doon sa napakainit na lugar. Okay, sinasabing impyerno po yan. Basahin naman po natin mga kapatid ang John chapter 11 verse 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay namang muli. At ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay gayon, may mabubuhay siya. At tinaw po yan. Sinasabi sa kanya ni Jesus. Sino po yun? Sa atin. Okay, sa mga disciples. Ako ang pagkabuhay namang muli. Ang Panginoong Jesus, siya ang pinanggalingan ng buhay natin because Jesus Christ is the creator for everything. At ang kabuhayan, yung life, yung buhay natin, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. Tingnan mo yan. Kaya, ibig pong sabihin nito, importante po sa atin yung pananampalataya natin at pagsunod sa Kanya. Sinasabi niya, pag mamuhay tayong ayon sa Kanya, bagamat tayo mamamatay, itong flesh and blood mawala sa atin, pero mabubuhay tayo ng walang hanggan. Yun po ang buhay, napakaganda po ayon sa Biblia. Kung ano ilinarawan po ng heaven, ay hindi mo ma-describe. Next po.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Sa Tagalog, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Ha? Magpakailanman. Sinasampalatayaanan mo ba baga ito? Sabi niya. Sinasabi niya ron sa kanyang mga disciples, di ba? Ang sinasulitin ko po sinasabi niya, at ang sinumang nabubuhay. Tayo po yon. At sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay, magpakailanman. Di ba? Sinasampalatayanan mo baga ito? Itan mo ang ano ng Panginoon, dahil po sinasabi niya, kung tayo po ay nasa Panginoon, mabubuhay tayo po ng walang hanggan sa Kanya. Pero kung tayo po ay mapunta sa ilalim, doon po sa impyerno, tayo po ay mamamatay. Sa ano pong paraan? Sinabi ko na po kanina, na pag tayo ay napunta sa bad environment, which is hell, impyerno, doon po ang ating kalalagyan habang buhay po tayo ron. Kailan po tayo husga na yun sa Biblia? After 1,000 years. Ang 1,000 years po na yan, during the reign of Jesus Christ, siya po ay, pagkatapos pong patayin niya lahat ang mga masasama dito sa mundo, at ito pong mundong ito mawala, sinasabi po na Biblia, ibababa niya po yung bagong earth. Babaguhin niya rin po yung langit at ang earth, ang heaven sa kayang earth. At siya po ay titira rito for 1,000 years. Sino po ang mga kasama niya kundi yung mga righteous? Yun po ang mga kasama niya doon. Basahin naman po natin mga kapatid ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Sa Tagalog, at kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Tingnan mo mga kapatid. Kaya sinibig mong sabihin yan, yung pong ating mga nakalagay po sa ating pag-iisip na nagkaroon po ng rainbow after flood. Sinasabi po ng Panginoon doon na hindi niya nagagawin uli yung paglikom sa mga tao. Yun po sana ang ano ng Panginoon, kung tayo po ay, ang nangyari po nung panahon kung bakit po yun ay linubog dahil sa mga kasalanan ng tao. Yun po ay, ganun po sana ang balak ng Panginoon na hindi niya gagawin kung ang tao po ay susunod sa Kanya. Kaso po hindi Kaya ito po ang sinasabi ng Panginoon dito At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Tingnan mo yan. Kasi po bakit po ito ang sinasabi ng Panginoon? In the day of the Lord po, sampo po ng kanyang mga millions o billions of his angels, ang pagdating po niya, mismo po sa bibig ng Panginoong Hesus sa mga angels po, lalabas po yung double blade na lumaapoy. At ang kanyang mga mata po, mga laser po, yan na lumalabas yung mga apoy din. Para patayin niya po yung mga masasama. Ito po, lilipulin niya lahat ng masama. Kaya mag-isip-isip po tayo na tayo po ay may kaparusang darating. Kaya po, mahirap po ito. Kaya tayo po ay mag-isip-isip na ang nakalagay sa Biblia ay totoo. Tanggalin na po natin ang ating mga pagkapilosopo dahil mapapahamak po tayo dyan. Yan po ay mga simple lang po yan na mga kuro-kuro kaisipan ng tao. Kaya mahirap po yan. Ngayon po mag-isip-isip na po tayo na ang nakasulat sa Biblia hindi po sa atin nagbibigay. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa Tagalog, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid nito, sinasabi niya po rito, kung yung mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, kailangan po ay sumunod tayo sa Kanya.
ang sistema po ng pagsunod kay sinasabi niya rito, pasanin ang kanyang cross. Ang ibig sabihin po, kung tayo po namumuhay dito sa mundo na wala pong mga balakid, wala pong mga pagsubok, tayo po ay wala sa Panginoon. Ha? Ang ibig po sabihin dito, yung mga nasa Panginoon, lagi pong may problema. Ha? Ganyan po yan para ibig sabihin, nakikibahagi po tayo sa kahirapan yung pagpasakit niya nung nandito siya. Ayan po yan. Ha? Kaya sinasabi na magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na po dapat natin i-priority ang ating sarili at pasanin natin ang kanyang cross at sumunod sa kanya. Ayan po ang ibig sabihin. Ha? Hindi po tayo masyadong mareklamo, kundi bagkos, sasabihin po natin, pag tayo may problema, manalangin tayo, sabihin po natin na, praise God. Di ba? Ayan po yan, dapat. Tapos, next po. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sa Tagalog, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong yan. Mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan, huwag po nating ipagpalit ang ating Creator sa mga pagkamodelo ng mundo o kung ano man po natatamasa natin dito sa mundo. Ang ibig po nito, sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ito po ang reality, ma'am, sirs. Kasi po yung padating nating isang gobyerno under the management of false Christ, yung pong mga believers ng Panginoong Hesus ay kanila pong ipipersecute. Sampo po nang ipapapatay po nila yan. Kung narinig po ninyo yung pag-inquisition ng mga Kristiyano sa Middle East, ganun pong senaryo rin siguro ang gagawin nila. If you renounce Christ, you live. You don't renounce Christ, you die. Ganun po yun. Ito pang tinutukoy niya rito. At pagkata naman po, sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Anong masusumpungan kundi yung buhay na walang hanggan? Bakit po sinabi ng Panginoon ito? Dahil po sa pagkaroon ng isang gobyerno sa under po ng 3666, hindi na po tayo makakabili ng pagkain kung wala tayong mga tanda. Kaya mahirap po yan. Basahin po ninyo yung Revelation chapter 14 verse 9 to 11 kung ano mangyayari doon sa mga tumanggap na mga tanda. Diba? Hindi na po makukuha ng Panginoong Hesus. Kundi po sila, alive po silang itatapon sa the lake of fire. Kaya po, mag-isip-isip po tayo dyan. Next po. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange of his soul? Sa Tagalog, sapagkat ano ang pakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Tinaw mga kapatid, sabi niya rito, sapagkat ano ang pakikinabangan? Pakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan siya ng kanyang buhay. Ibig sabihin po, yung ating pong mga pagkasikat dito, kayamanan, profesyon, kapangyarihan, kung yan po ang ating gusto sa pagkamodern ng mundo, sinasabi niya, mawawalan po tayo ng kaligtasan ng sinasabi niya rito. Dahil po, tatanggapin po natin i-acknowledge natin ang parating na gobyerno. Una po, tandaan po niyo ito, una pong gagawin nila, Sunday mandatory worship under one world religion. Yan na po yan, Sunday mandatory worship. Tandaan po niyo, pag yan po, ginawa nating Sunday lahat, makikita po ninyo na grabe po ang pasakit na maranasan natin ito sa mundo. Kasi po doon, para pong itinakwil na natin ang Creator. Saan ba kayo maniniwala? O saan kayo susunod? Sa tao
o sa Diyos. Ayan po yun. Ah. Next po. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Tingnan mo po mga kapatid, in the day of the Lord Jesus Christ, ito na po ang ating matatanggap. Sapagkat, sabi niya po rito, sapagkat ang anak ng tao, sino po ang Panginoong Hesus po ito? Kasi nagkatawang, pumunta po siya rito para tayo maligtas, nagkatawang tao po siya. Bagamat po siya ay Diyos, ibinaba niya po yung kanyang pagka-Diyos. Para sana po tayo maligtas. Nagkatawang tao po siya katulad natin. Pero bago nangyari yung, nandun na po siya sa heaven at siya talagang divine. Diyos talagang totoo. Nasa kalwalhatian ng kanyang ama na nakasama ng kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Whether right or bad, magkakaroon po tayo ng mga gantimpala. Ano po yung mga gantimpala natin? Kung okay po tayo sa Kanya, mapunta po tayo sa paradiso ka heaven. Pag hindi po tayo okay sa Kanya, pupunta po tayo doon sa impyerno. Yan po ang reality. Ano po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 50? Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Sa Tagalog, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ito po mga kapatid, sinasabi niya po rito, na ang laman, flesh and blood na itong ating hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sinasabi niya, hanggat na dito tayo sa ganitong pangangatawan na punong-puno ng pagkakasala, sinasabi ng Biblia, ay hindi natin makikita ang kalangitan po. At sinasabi ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ito po kasi tayo ay mamamatay. Tayo po ay tumatanda. Tayo po ay nagkakasakit. Ito po yung sinasabi niyang kasiraan. Na hindi pwede magmana ng kasiraan din. Dahil mabubulok talaga tayo. Kundi talagang mabubulok at mamamatay tayo. Ayan po yan. Next po. Behold, I show you in a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Sa Tagalog, narito, sinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito po yung magandang balita, ito po yung good news sa atin. Ito po yung promises ng Panginoon. Narito, sabi niya, sinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ito po yung sinasabi niya. Ang ibig pong sabihin ng Panginoong Hesus, ito po yung sinasabi niya na bago ibuhos niya yung kanyang galit sa mundong ito, aagawin niya po yung mga tao niya. Ito po yung sinasabing rapture o kaya snatch away. Ito po yung sinasabi niya rito, aagawin niya yung mga tao niya. Sino po yun? Kundi yung mga sumusunod ng palataya sa kanya. Ayan po ang agawin niya para hindi po magdanas ng pahirap sa mundong ito po. Okay, next po. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa Tagalog, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay namang muli, na walang kasiraan at tayo babaguhin. Ito po yung kanyang promises po, na sinasabi niya sa isang kisap mata. Huling pagtunog ng pakakak. Ano po ito sinasabi niya? Huling tunog ng pakakak. Ito po in the last trump. Kasi po yung trumpet, patutunogin ni ng 7 angels, pasakit po sa mundo na yun Pasakit na po yun.
Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay namang muli na walang kasiran at tayo babaguhin. Ayan po yan. Ibig po sabihin, ang sistema po niyan, in the last trump po, sa ating pa mga ordinaryong ito, narinig po natin, nakala natin turutot lang. Pero po, ayon sa ibang part sa Biblia, yun po ay nangungusap ng Panginoon doon sa mga, sinasabi niya rito, mga patay. Sino po ito mga patay? Ito po yung the time po yung mga righteous na namatay na walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Hesus lang. Hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, kundi yung kanilang pananampalataya sa isang Diyos lang. Sila po yung nakapaghingi ng tawad, sila po yung mga righteous na bubuhayin ng Panginoon. Pero po yung sinasabi ng Biblia, yung ibang sa panahon na yan, hindi lahat mabubuhay. Dahil yung iba dyan nasa impyerno, aantayin po nila yung 1,000 years bago sila bubuhayin uli ng Panginoon para husgahan. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. At sinasabi naman po rito na yung mga nabubuhay, ay papalitan ng Panginoon na walang kasiraan. Tayo po, tayo'y babaguhin. Ito po yung pag-agaw niya sa mga kanyang mga believers. Sa inano po na Biblia, inilarawan po na Biblia, na isang kisap mata din. Bigla na lang po tayong mawawala rito. Yung pala, papunta tayo sa ere, sinasabing to meet the Lord in the air. Tayo po yung sinasabi na Biblia na mga bride of the groom. Ang groom pong sinasabi yung Panginoong Hesus. Tayo po yung sinasabing babaguhin sa mata. Bibisan po tayo ng katawan na hindi na nasisira. Yun po ang espiritu po yun. Ang espiritu kung nakita po natin, mararamdaman po natin na kung nakita na po natin, larawan po ng Biblia na yung nung nabuhay ang Panginoong Hesus, nagkaroon siya ng buhay. Nagpakita sa mga disciples at sa mga sinasabing 500 na katawan na siya ay nabuhay. Ganon pong klase ang ating katawan na wala ng kasiraan. Kahit na po dyan sa mga simento, kahit kung saan, yan, lampas-lampasan na po yan. Ayan po yung sinasabing kaluluwa po o sinasabing sinasabi po na Biblia na yan po ang mga katawang hindi na nasisira po. Pero ito po ang sinasabi rito, babasahin ko po ulit sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay, namang muli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Ito po yun. Kaya po sabihin po, wala po, kung ito pang pagbabasa natin, wala pong advance party na mangyayari dito. Nakatulad po na pinamumulod ng mundo, na yung rapture ay mangyayari before tribulation. Sinabi po yan ni Prophet Sado Silbarag, yung isang propetang Indiano na nakakausap niya mismo ang Panginoong Hesus. Lahat po ng mga theology natin ito sa mundo na ito, mali raw po yun. Kasi ang sabi po ng Panginoong Hesus, lahat tayo dapat ay dumaan sa pamamahala ni Paul Christ para po tayo testingin ang ating faith sa Kanya kung talagang hindi tayo makukuha ni Paul Christ. Kaya sabi ng Biblia, kailangan daw pa tayong ma-refine. Kailangan dumaan tayo sa fire para ma-refine tayo into pure gold. Ibig sabihin nun, talagang pure, maging mawala ang ating mga kasalanan at para ng Panginoon, Kanyang pagdating, ay tayo ay, sinasabi ng Biblia, kailangan wala spotless, pure in heart. Ayan po, possess into holiness. Ayan po yan po ang mga qualification ng isang bride of the groom. Kaya ibig sabihin po, magiging ganun po tayo kung tayo po ay sa ngayon pa lang magbabago at hingi po tayo ng tawad sa Kanya. Personal pong paghingi ng tawad sa Kanya na talagang kailangan umiyak tayo mapatawad niya. Hakuin po, tanggapin po natin na tayo ay nagkasala. Yan po ang naka-importante. Itapon na po natin yung mga pride natin dahil yung mga pride na yan po ang magdadala sa atin sa hukay, sa impyerno. O paano po, maraming salamat sa mga nakinig. Sana po,
Yung mga taong tamad magbasa ng Biblia, makinig na lang po kayo rito dahil ang binabasa ko po ay ito nanggaling mismo dito sa Biblia. Ang Biblia pong ating ginagamit, yung original na salin mula sa Hebro, saka sa sinasabing Greek, yun po ang sinasabing King James Versions. Maraming pong salamat. Sana po makinig uli kayo sa susunod nating pag-video. Ito po ang inyong kapatid, si Brother JC. Marami pong salamat.